ng paggamit ng MX3. Ang MX3 capsule na to ay gawang Pilipino, nakaka-proud. Mabibili niyo to dito sa Madrid. Arriba MX3! Dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Falcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Falcon, amoy nakaka-joyful. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Luzon, Visayas at Mindanao. Isang oras na balita at talakayan ngayong araw hunang At ito linggo. ang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Nyo hanggang alas 9 ng umaga sa Isyong Pambayan. Giselle Ricofor. Naman si Edniel Paruso. Maraming salamat and of course sa mga sumama sa atin. Luzon, Visayas at Mindanao, programang Ang Galing Mo Daw. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Muli ako po, si Art. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Check na araw mga health checkers. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kasama pa rin ang ating mga eksperto. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde. Ito po ang Radyo Henyo sa DZRH. Una po ng isang magandang hapon. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Check na araw mga health checkers. Pilipinas, Metro and Mega Manila, it's a midweek Wednesday. Malusog na gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang evening Luzon, Visayas at Mindanao. Kayong salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw. Ang oras natin ngayon ay ganap ng 6 na minuto makalipas ang alas 11. Iba na talaga ang panahon ngayon. Lalo na kapag kalusugan ang pinag-uusapan. Dapat talaga galing sa totoong eksperto. In short, totoong doktor. Makinig, manood at i-follow na ang DZRH, ang Galing Mo Dok, kasama si Dr. Ruby Roses. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Totoo namang maraming namamatay sa maling akala, kaya dapat sure ka sa alam mo sa DZRH, ang Galing Mo Dok. Magandang umaga sa ating mga viewers at listeners. Ito po si Dr. Ruby Roses. Kasama niyo pa rin po ulit ako sa isang oras na talakayan tungkol sa usapin o programang pangkalusugan. Alam ko maulan at ang iba sa atin of course na nagkakaranas ng baha. So ingat po kayo dyan.
Ang buwan ho ng Agosto, ayon ho sa DOH, ay Sight Saving Month. Ngayong buwan ho, tinututukan ng ating mga eksperto sa mata kung paano ho pangalagaan ang ating mga mata mula pagkabata hanggang pagtanda upang maiwasan ang mga sakit at of course ang kinakatakutan nating pagkabulag. Makakasama po natin ngayon si Dr. Edgardo Egay Aguirre, isa ho siyang eksperto sa mata at very active member of course of Rotary Club Timog. Good morning, Doc. Nawawala pa si Doc Egay. Okay. Doc Egay? Good morning. Ayan, okay. Good morning, Doc. Okay, tuloy. Pag-usapan na ho natin, alam na po natin ngayon na Sight Saving Month nga ang August. Ang tema ho ng Sight Saving Month, if I'm not mistaken, is See Clearly, Live Fully, Promoting Early Screening and Better Eye Health. Maaari niyo ho bang ipaliwanag kung ano ho ang ibig sabihin ng ating tema at ano ho ang layunin nito? Well, sa Philippine Academy of Ophthalmology, pinopromote din yung August at Sight Saving Month. Parang awareness ito sa kailangan nating pangangalaga ng ating mata. So buong Agosto ito. So usually ang mga government yung may mga residency program sa mata, meron sila mga special project, may mga yung iba promo, or sa ibang mga private may mga libreng mga konsulta or mga special promo sa mga examination sa mata. Oh, nice to hear that. Siyempre, pag nakakarinig tayo ng promo, talagang, di ba, parang kaching. Katumbas ng sale na word yon. Okay, now Doc, ano po ba yung mga karaniwang sakit sa mata? Or, for Filipinos in general? Well, umpisa natin sa mga bata, Okay. Yung mga newborn, common yan. Binibigyan ng prophylactic antibiotic yan, kasi dumaan siya sa birth canal. So may mga nagmumuta, And then as they grow, minsan hindi pa patent yung tinatawag na nasolacrimal gland. So madalas siya nagmumuta o namumula, So ang kailangan lang doon, kailangan i-massage yung nasolacrimal, para. And then kung talagang maano yung pagmuta, pinibigyan natin ng antibiotic. Okay. So Ayan. in newborn, isa karaniwang sakit na na-encounter sa mata is pagmumuta. Is it infectious or hindi naman po? Namumula. Namumula. Okay. Pagkalabas sa birth canal, siyempre meron na expose yung mata sa sa mga fluids. So pwedeng although routine naman yan, binibigyan sila ng antibiotic para panlaban doon sa infection. But eventually, later on, habang lumalaki sila, pwede rin magka-infection uli. Or since hindi pa patent yung kanilang kanal, yung tinatawag na nasolacrimal duct. So, pwede silang magmuta or mag-infection. Okay. Itong nasolacrimal duct po, ito po yung daluyan, mula sa yung luha. Okay, luha. Okay. Papapunta sa ilong. Yes. Okay. Tapos and then sa throat natin. Okay po. Maliban po dun sa of course sa mga bata na common kamo po itong of course exposure dito sa mga mikrobyo. Ano pa po ba yung mga ibang karaniwang sakit ng Pilipino pagdating po sa mata? Well, paghabang palaki na sila, common dyan yung mga ocular allergy, mga namumula, nangangati, Yan. And then, ideally, bago pumasok sana ang bata sa eskwela, at least papacheck sila sa optometrist or ophthalmologist para ma-check ang grado, Para kadalasan yung mga batang pwedeng pag hindi na-check ang grado, mahinang ulo or yung pala malabo lang ang mata. So, ideally, mas maganda kung ma-check sila ng ophthalmologist or optometrist para ma-check ang grado sila bago magpumasok sa eskwela, Kasi medyo marami ho ba yung kaso na minsan na meron talagang yung malabo ang mata, school age or preschool?
Well, meron talagang maraming karamihan may grado, pero may yung iba, pag masyado mataas, o kung mataas yung astigmatism, kailangan magsalamin para ma-improve, no? So, importante yan. At the same time, yung mga bata, pagka napansin ng magulang yung, at young age, pag tinatawag hindi sumusunod, yan, kailangan na makita agad, ano? Pag tinatawag mo yung bata at hindi sumusunod, hindi pinapalo yung sound, or yung ikaw pag tinatawag, kailangan makita agad ng doktor, ano? At yung pang mga, pag may napansin silang ang bata duling o banlag, hindi align yung mata, kailangan sila agad makita ng ophthalmologist. Itong pagkaduling po at pagkabanlag is madali naman po siyang ma-address or ma-treat? Depende. Meron tayong mga yung subspecialty ng mga pediatric ophthalmologists, ano? So sila yung kung kailangan operahan, usually kinukuha muna yung grado nila, no? So kung mataas ang grado, pwede magsalamin muna, no? But kung yung pagkabanlag o duling are fixed, kailangan yan importanteng ma-address agad para ma-prevent yung tinatawag nating amblyopia or yung lazy eye. So kailangan nito at least before 7 years old, ayun, ma-address na yung problema para ma-avoid yung tinatawag nating lazy eye. Okay. May katanungan po dito coming from Romel Pacle Kaya. Pinag-uusapan na rin po natin itong grado sa mata. Dok, totoo po bang kapag may grado na ang mata ay hindi na ito bababa at sa halip ay pataas na lang ito? Normally, bata farsighted o hyperopia, no? So habang lumalaki yan, bumababa. Baliktad naman dun sa mga myopia or you're nearsighted, habang tumataas yan usually, habang lumalaki pala, pataas ng pataas yung grado. No? So may grado na habang lumalaki, tumataas, hindi yung iba naman, bumababa, no? Okay. So it's the myopia, nearsighted po, pataas. Pataas. Pero yung farsighted, myopia or nearsighted, yung farsighted, siya, no? siya yung bumababa. Okay. Habang lumalaki, bumababa siya, no? In general, ano? Okay po. Now, Doc, aside dito sa, of course, errors of refraction or yung problema ho sa grado, ano pa po ba yung mga ibang sakit na i-encounter natin malimit? Well, yung common, yung mga conjunctivitis, especially may mga seasonal, yung sore eyes, no? Mamumula, yung viral conjunctivitis actually, contagious yan, ano? Kaya minsan may parang epidemic. Opo. Pag hawa-hawa yan, pagka may usually summer. So pag nagkaroon yung isa na share ng yung mga hand contact, so pwedeng mahawa agad yung mata, no? Kaya maingat talaga dapat tayo, no? Dapat hugas ng kamay kasi itong... Yes, hand washing, importante. Kasi yung mga mata, minsan talaga hindi naman natin napipigil. Parang ako, kasali na ako dun. yung makot-kot, parang ay, ang kati ng mata ko. So nahahawakan minsan, siyempre kung may mikrobyo ang mata natin, pwede talaga tayong magka-sore eyes. Okay, Doc, pagdating naman po sa, of course, di ba, since nandito tayo sa kabataan, on screening or pagsusuri sa mata, when do you recommend itong screening test? Sabi ko nga, ideally, before going to school, dapat ma-address na, malaman kung mataas ang grado nito or so yung mga myopia, so i-advise na yan na mag-regular check-up dahil or anytime na malabo ang paningin, kailangan pa-check yung grado ng mata. Okay. So, kailangan mas maigi, no? mas earlier, mapacheck, mas maganda kasi at least mas ma-address kung anong problema sa mata nitong ating, of course, mga kabataan. Now, Doc, meron po bang cases naman ng iba pang sakit? Sa bata pa lang po tayo, no? Sa kabataan, maliban po dito sa mga infectious na sakit at ito pong mga problema sa grado? Well, meron mga
hindi naman pangkaraniwan, yung may mga tinatawag tayo mga congenital eye problem, ano? Pwedeng cataract, no? Meron din yung mga yung tinatawag nating parang arthritis or yung autoimmune, no? Yan, common din yan sa bata. Oh. Okay, so And then meron pa isa, yung iba may mga severe ocular allergy. So sila yung laging namamaga yung mata, makati. So kailangan silang ma-address, ano? Okay. Mabigyan sila ng mga maintenance para sa kundi maapektuhan din yung mata, no? Yung especially yung cornea. Kung chronic yung kanyang allergy. Yung chronic allergy. So, dapat talaga nagpapatingin sa isang eksperto, katulad ni Dr. Egay. Okay, magbabalik po tayo pagkaraan lang ng maiksing paalala. This time check is brought to you by Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Kia ora, my name is Tyrone Victa and I'm an operating theatre nurse here in Christchurch, New Zealand. The main thing that really moves me day by day is to be able to impact lives. Of course, it's the hand of the Lord. He uses MX3 to be able to do those things. I attribute it to, of course, the antioxidant factors of MX3. And of course, healthy diet and just keeping fit. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Fabcon, amoy nakaka-joyful!
Luzon. Amoy nakaka-joyful! Flash Report. Flash Report! Pansamantala tayong ititigil muna, no? Para papasukin po ang si RH Val Gonzales. Ang Marikina River ho, tinaas na sa ikalawang alarma. Ang detalye ho mula kay RH5 Val Gonzales. Val Gonzales, pasok. Doc Ruby, bago mag-alas 11 ngayong umaga, nang itaas na Marikina River ang alert level 2. Ibig sabihin ay nasa second alarm na itong water level ng Marikina River, kung saan ay umabot na sa 16 meters ang tubig dito sa binabantayang ilog dito sa National Capital Region. Ang isusunod na gagawin ngayon nitong ng Marikina City Government ay pagpapalikas, paghahanda sa paglilikas ng mga residente na nasa gilid mismo ng Marikina River, at ang pinaka-critical o unang-una doon sa mga tatamaang mga barangay kapag umapaw itong tubig ng Marikina River ay ang barangay Tumana, barangay Malandan, at maging itong barangay Nangka na tinatawag ding barangay Balubad dito sa lugar na ito. Sa ngayon ay patungo na tayo doon sa lugar, Doc Ruby, at titingnan natin yung gagawing paglilikas ng mga residente, lalo pat ngayon lamang din, ilang minuto pa lamang ang nakalilipas, ay naglabas din ng heavy to intense rain ang alert ang pag-asa DOST. Ang ibig sabihin ay magkakaroon pa rin ng malakasang mga pagulan dito sa National Capital Region sa susunod na 2 oras. Ako'y magsasagawa pa ng follow-up report. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH5 Val Gonzales. Ingat kayo dyan. Flash Report. Flash Report! Basta't may nangyari, unang maririnig sa kauna-unahan. DZRH Flash Report! At nagbabalik tayo sa ating programa, of course, na Ang Galing Mo, Doc. Kasama pa rin po natin si Dr. Egay Aguirre. Doc, kanina pinag-usapan din lang yung itong mga errors of refraction again or pagkalabo sa mata. May katanungan ho dito tungkol naman dito sa pag too much time kumbaga too much screen time sa computer, sa cellphone. Nakakasira ho ba talaga to ng mata? Well, common ngayon yan, especially yung kabataan, saka yung mga ang trabaho nila, yung call center or yung mga nasa na matagal naka-expose sa gadget, So, kung what do you call this, kung nearsighted ka, pwede ma-aggravate, lalong tumataas yung grado. Kaya ang ina-advise natin sa mga matatagal, ang mga bata kasi ngayon, usually naka-expose sila, maabot ng 4 to 8 hours a day, So, napapagod yung accommodation na tinatawag natin sa mata. So, ang ina-advise natin sa ganyan ay every 10 minutes, titingin sila sa malayo. Mga few seconds lang para mag-relax yung muscle of accommodation, and then they can balik sila sa trabaho. But every 10 minutes, mag-glance na sila sa kung may bintana o wall clock or painting sa pader. Mga few seconds, mga 5 seconds, 10 seconds. Tapos balik na uli sa para sa ganon, yung muscle of accommodation natin nagre-relax at mag-accommodate. Kasi pag dire-diretso naka-accommodate ng 4 to 8 hours, para siyang muscle natin nagpupulikat. So by that time, kailangan mo na tumingin sa malayo at kailangan mag-relax, hindi siya makarelax. So ayun, so kailangan may break ng mga every 5-10 minutes.
Ayun. kung matagal sa gadgets, ano. Ayan, sa mga nakikinig, kasali na ata ang mga matatanda, hindi lang bata, no? Dahil talaga Yes. namang nakatutok tayo Kasama na lahat tayo sa, dyan. sa cellphone at sa computer. So every 5 to 10 minutes, kailangan pala tayong mag-break ng few seconds lang, tumingin sa medyo malayo para naman itong muscles daw natin ay hindi ma-strain. Now, aside from that, Doc, ano pa po ba yung mga masasuggest nyo para mas mapanatili namang malusog pa itong ating mata? Well, as usual, yung protection din, ano, sa araw, pag matindi, dapat, well, nakakasilaw kasi yon yung UV, yung tinatawag na UV radiation, ano. Same thing doon sa mga gadgets, no? Meron din yung UV exposure. So, sa screen ng monitor, mas maganda kung meron kang, or yung salamin mo, may UV protection. No? So ito ba yung At sa labas din, pag maaraw, ano, yung sunglass na may UV protection. So, yung, di ba may mga glasses parang nakikita ang blue light? Ano po yun? Yes, yun. Yung blue light, that's actually, ano yun, filter sa ultraviolet radiation. Tawag nila blue light filter. So ito yung mas kung halimbawa kung talagang malimit kang mag-gadget o maligim kang mag-computer, better kung meron kang salamin na may Yes. blue light. Yes, na blue light filter. Blue para light filter. Protection, ano. Oh. And then, ang common din yung mga protection, ano, especially yung mga nagtatrabaho. Meron tayong mga common yung corneal, yung mga nagtatrabaho na may nag-grinder or yung nagmamason sa mga nagtitik-tik. Madalas yan natatalsikan yung cornea, no? So meron silang foreign body. Emergency yan kasi masakit. Kailangan matanggal, ano? So, advice natin, although kahit ina-advise natin, kadalasan tinatanggal nila yung, especially yung mga may metal works, ano? Hindi daw nila kasi makita. Yes. Pero ina-advise natin na pag may trabaho or yung mga nagwe-welding, dapat may protective goggles, ano? So dapat And ang isa pang ano, yung tinatawag nating chemical injury naman. No? Ang emergency kasi yan, ano, pag natalsi ka ng acid or yung tinatawag nating hydroxide, emergency yan. Ang first aid natin, any running water before you see a doctor, ano. Kailangan ma-flush mo muna yung kung ano man yung pumasok sa mata mo. No? Yun ang ating first aid. Ayan. But then, kailangan pumunta agad sa doktor. Okay. So, narinig niyo po yung mga suggestions or mga advice ni Doc Egay na kailangan talaga meron tayong protection sa mata kung tayo ay nasa, of course, may nagtatrabaho or may possible exposure doon sa mga pwedeng makasira like metal na pwedeng tumalsik sa mata. Okay, Doc, so sa pagpapanatili naman sa kalusugan ng mata, may epekto ba ang diet? Well, in general, kagaya nung ang isang risk factor na nakakapekto sa mata, yung diabetes at hypertension, ano? Yung hypertension, slowly, kung lagi mataas ang pressure mo, nagkakaroon ng hypertensive retinopathy, no? Medyo slow to, no? And then yung diabetes din, pag uncontrolled ang blood sugar mo, usually after several years, may epekto sa retina yan, which is maapektuhan yung paningin. Ano? And then it's progressive pati, yung kung diabetic ka. So kailangan, kung diabetic ka, kailangan controlled, and then at the same time, you see your ophthalmologist at least once a year. Ayun. Okay. Pero sa mga pagkain, meron bang mga nirekomendang masusustansyang pagkain na makakatulong, of course, sa kalusugan ng ating mata? Actually, ang ina-advise na natin, balanced diet, ano? Balanced diet, meron kang gulay, huwag masyadong fatty. And then, sa ngayon, yung carbohydrates, ano? Ayaw na rin natin yung or too much sweet, no? At the same time, yung alcohol din, dapat in moderation. Ayun. Nako, maraming malulungkot dun. Okay. Plus, yung ano pala, yung smoking din, ano? Mas maraming nalungkot.
Yeah. Dahil yung smoking can harden your blood vessel. Eventually, yung mga blood vessel sa mata, no? Pwede rin siya maapektuhan. Ayan. Now, Doc, may katanungan dito from Merlinda Abulencia. Doc, ang lutein po ba ay nire-recommend nyo ba as food supplement sa mga may eye problem or to maintain good eyesight? Yeah. Especially sa mga yung may edad na, no? Kailangan niyan lutein, kaya meron tayong tinatawag na age-related macular degeneration, ano? Mabilis nagde-degenerate yung macula, yung pambasa natin, ano? Yung pinakagitna ng retina. Pagkakulang ka sa lutein, mas madaling mag-advance yung yung degeneration ng mata mo. Okay, so kaya maganda kung may supplement. May additional na supplement. Yes. Okay. Now, another one po, Doc, diretsuhin ko na to. From Jesus Emmanuel, need po ba ikabahala ang pangnangangati at nagluluha na mata at pwede din po bang isang cause nito ay too much internet use? Again, please. Again, Need po ba ikabahala ang nangangati at nagluluha na mata? At pwede din po bang isang cause nito ay too much internet use? From Jesus Emmanuel. Well, depende sa age, ano? Kung yung pagluluha, normal yan sa pagmalapit ka na maging senior, ano? Dahil yung ating lacrimal gland, nababawasan na yung production, so kailangan ka mag-maintain ng mga artificial tears, ano? Kung bata naman, kung meron kang chronic allergy, isa yan sign ng pwede ka magluluha, irritated yung mata. So, kailangan ka makita ng doktor para ma-address yung allergy muna, no? Yan. Okay, so maraming reasons, kumbaga, kung ba't nagluluha. So, dapat magpatingin, Sir Emmanuel, kung sa isang, of course, eksperto again, para malaman kung ano yung cause ng ating pagluluha. Okay, Doc. Now, pagdating naman sa mga nagsusuot ng mga, of course, di ba, sabi nyo kanina, nag-recommend kayo kanina ng salamin for protection, especially pag maaraw, sunshades or sunglasses, upang maproteksyonan, of course, ang mga mata. Now, pagdating naman sa sunglasses, ba may rekomendasyon bang certain kind of filter o wala naman? Like is there, kumbaga, may SPF ranking ba yan o wala naman? Rating? Well, usually kung sa reliable optical shop ka, totoo yung meron silang meter doon, pantest ng kung meron siya talagang UV protection, pwede mong pa-check yung mo doon. May iilawan nila, ma-check nila kung may protection. Ayun. Oo, para sigurado, kasi baka mamaya kulay black lang. Oo. Mamaya talagang wala naman palang UV protection. Yun, kulay black lang talaga. Okay. Now, paano naman sa mga gumagamit ng contact lens? Ano ho ba yung mga magandang paraan para maalagaan ang mata? Kasi syempre, ang contact lens medyo gumagasgas minsan sa ating mga mata. Yeah, it's a foreign body, no? So, well, yung dalawa kasing gumagamit, meron iba for cosmetic purposes lang, yung mga colored, sila yung mga occasional, and then meron naman talaga, especially yung matataas ang grado, sila yung nagbe-benefit dito sa mga contact lens para maging natural yung vision nila as compared sa salamin, parang para ka nakatingin. Pag mataas kasi ang grado at nakasalamin ka, para ka naka-magnifying glass, ang hindi natural yung vision mo, So pagka yung mga nagko-contact lens na daily wear, very important dyan yung routine, Wash your hands bago mo ikabit sa umaga, and then ganun din, pag bago mo tanggalin sa gabi, kailangan din maghugas. And then keep it, wag mo i-overwear yung contact lens, Ang at least 8 hours a day lang ang pagsuot mo, After that, especially pagdating mo ng bahay, pahinga na agad. Tanggalin na. O, kasi yung iba parang hanggang pagtulog, suot nila Ginawang 24/7 yung contact lens Yes. So, may risk sila ng tinatawag nating corneal aberration, Pag nagkaroon sila niyan,
no choice sila, pupunta sila sa doktor kasi masakit yung mata. No? Yan yung nagluluha, namumula, makoko talaga yung attention nila pumunta sa doktor dahil pag may gasgas, ano? So yan, nagkoko siya pag hindi ka maingat or yung luma na yung contact lens, sinusuot mo pa rin, ano? At ang isang danger dyan, yung iba may nararamdaman ng sakit, itutuloy pa rin nila isuot. Yung corneal abrasion can lead to corneal ulcer, ano? So, sight threatening yan. Pagka yung cornea nagkaroon ng infection, pwede siya kasi mag-perforate sa loob, ano? So, kailangan niya, importante yan na pag may nararamdaman, wag na isuot yung contact lens at magpatingin agad sa doktor. Ayan, so para sa mga naggumagamit ng contact lens, 8 oras lang according to Doc Egay dapat nakasuot ang ideally ang ating contact lenses. Wag yun naman gawing 24/7 at kung sakaling may gasgas, ay mahapde, pwedeng nagagasgas na itong ating cornea. Itong cornea, Doc, no, ito yung transparent o walang kulay. Yung black, yung sa harap ng iris natin. Okay. So, ingatan kasi pwede daw itong mabutas na of course magli-lead sa pagkabulag. Okay, magbabalik po ulit tayo pagkaraan lang ng maiksing paalala. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Fabcon. Amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Fabcon. Amoy nakaka-joyful! Fabcon. Amoy nakaka-joyful! Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ang One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat. Online, ang galing mo, Doc! At nagbabalik po tayo sa ating programang Ang Galing Mo, Doc. Okay, Doc, tuloy pa rin po ang ating usapan. Now, Doc Egay, kailan ho pala natin masasabi na yung pagkalabo ng mata is medyo emergency na?
Or mas kailangan ikabahala? Well, pag yung ang tinatawag natin sudden blurring, nakakita ka ngayon, biglang nawala or ang laki na nilabo, emergency yun, kailangan ka makita agad ng doktor, May mga pwedeng nag-retinal detachment or pwedeng may nagdugo dun sa likod ng mata mo, So, common yan sa yung mga hypertensive, diabetic, Yan. Or yung mga tinatawag natin glaucoma rin. Meron kasing glaucoma na yung acute attack, biglang lalabo yung mata mo, Although may kasamang ibang symptoms yan, masakit, namumula, So, yan yung mga tinatawag natin sudden blurring, kailangan ka agad makita ng doktor. Okay, so yung mga biglaang pagsakit o paglabo ng mata, kailangan itong ipatingin agad sa doktor. Emergency na tinatawag natin, Okay, now, with regards to dun sa nabanggit nyo pong glaucoma, sakit po ba to na malimit makita? History, pagka meron kang parents o mga uncle na may history ng glaucoma, kailangan ka ma-screen, para ma-check yung anatomy ng mata mo, yung optic nerve, plus yung eye pressure ang importante rin, So yun ang pwede natin ang isang pinaka-risk kasi ng glaucoma, yung mataas yung pressure ng mata, na tinatawag na intraocular pressure. So of course ito malalaman. So at least kailangan. Malalaman through an expert na magte-test. Yes. Okay. Now, Doc, pagdating naman, kasi napag-usapan na rin itong glaucoma, pagdating naman sa isang sakit, malimit nating na-encounter at naririnig, katarata, ano naman pong pinagkaiba nito? Ang katarata naman, ang pinaka-common yan yung senile cataract or part ng aging, So common yan around 60 years old. Pwede kang mag-uumpisa ng lumabo yung mata mo, Pero hindi siya bigla, slow progressive siya as you age, Of course, kung may mga aggravating factor like diabetes, pwede mas accelerated yung cataract mo. Ayan. So usually around 60, although yung iba they get it earlier, especially yung mga, siguro yung mas exposed sa ultraviolet, they get it earlier. Yeah. So ito surgery po lang ang katapat or treatment, yes, cataract surgery, So yung sa senile cataract. Na-mention ko rin, meron din kasi tayong yung congenital cataract at hindi common ito, And then yung isa pang cause ng cataract, yung tinatawag natin traumatic. Ito yung pagka yung direct injury dun sa eyeball mo, pwede ka mag-develop ng cataract. Okay. Doc, yung sa katarata, ang problema sa lente. Yes, that's right. Tapos yung kanina pong, nabanggit nyo kanina pong hypertensive retinopathy and diabetic retinopathy sa retina. Yes, may mga blood vessels doon. So yun yung naapektuhan ng hypertension at diabetes. Okay, so para po sa mga nakikinig, ang sinasabi po ni Doc, na ang mata natin kasi maraming parte or composition. Yes. Kaya pwede ho tayong magkaroon ng pagkalabo sa mata. Depende po sa kung anong parte ng mata ang maapektuhan. Napakaliit na structure pero talaga namang napakadami ng pwedeng mangyari. Okay, Doc. Now, pagdating po sa eye drops naman, kasi di ba yung iba, hindi, eye drops na ang katapat nito. Pag sinabi kasi ng eye drops, di ba parang unbranded. Yung isa, yung nilalagay nila para mawala o pumuti ang mata. Pero meron din, of course, itong nilalagay na patak sa mata kasi nagdo-dry eyes daw sila. Ano yung pagkaiba ho ng dalawa? Yung common yan, yung for red eyes, mga actually decongestant yun. Parang yung mga nabibili over the counter, yung Imo or Vicin, meron silang color red. That's for decongestant, But temporary relief lang yung kinoconstrict lang nila yung blood vessel. After few hours, pag nawala na effect, babalik yung pula, And then yung isa naman, yung lubricant, kailangan yan sa mga
yung may dry eyes na talaga, yung pag matanda na, may mga symptoms na talaga, kailangan nila i-maintain talaga siya ng mga at least 4 times a day. And then, throughout their life, naka-maintain sila ng parang gamot sa hypertension, naka-lifetime maintenance na sila. Ayun, oo. Kasi, yung iba kasi di ba parang na-encounter ko kahit nung bata pa ako, yung pantanggal sa pula, ginagamit din kahit may sore eyes. Feeling gumagaling dahil doon. Kasi hindi na mapula. Temporary relief. So, ibig sabihin, walang katotohanan doon. So, yun, mythbuster. Hindi nakakagaling sa sore eyes itong nabibili nating mga over-the-counter na eye drops na nakakatanggal ng pamumula. Pula. Okay. Now, pagdating naman sa pagbabasa, pareho lang din ho ba yung eye strain that you will get from sa cellphone at sa computer at yung sa regular na pagbabasa? Well, yung sa pagbabasa naman, meron tayong tinatawag na yung presbyopia, no? Kung dati nakakabasa ka, malinaw ka nang walang salamin sa malayo at malapit. Yung presbyopia, pagdating mo ng 40 pataas, yung ating muscle of accommodation, humihina siya, no? Kaya naririnig mo yung reading glasses. No? Pag start ng 40, hirap ka na bumasa na dati naman nakakabasa ka. So pagka gano'n, kailangan mo na ng reading glass. And then progressive din siya. Habang tumatanda ka, pahina ng pahina yung accommodation mo, pataas ng pataas yung grado ng reading glasses mo. So kung meron ka ng error of refraction, additional pa yung kunyari, may grado ka ng 200 sa distance. So, pagka dumating ka doon sa age na presbyopia, madadagdagan pa yung additional grade para sa pambasa aside doon sa distance mo. Ayun. So, yun yung mga gumagamit ng mga salamin na doble vista. A reading glass. Yeah, pagka yung mga may grado sa distance, may grado. At the same time, presbyopic age, another grade for reading naman. Pero sa pagbabasa, may recommendation ho ba kayo kung gaano katagal lang dapat magbasa? Or parang katulad sa computer at sa na dapat, or cellphone? Parang computer lang din. Ganun din. Ang kaibahan niya lang sa computer, intermediate, medyo mas malayo. Ang reading, mga 14 inches, mas malapit, which require more accommodation. So, kailangan, depende sa age, may proper, kung below 40, okay pa At the same time, ganun din, yung para sa computer, kung hours ka nagbabasa, medyo may break ka lang ng few seconds every 10 minutes para hindi mapagod yung mata mo. Ayun, kasi tama-tama, sinabi dito ng isang nating follower, si Alz de Santos, lumabo ang mata niya, kakabasa ng comics. May comics pa nung kapanahonan kasi. Pero lalo daw lumabo dahil sa cellphone. Now, yung isa naman po nagtatanong dito, si Aris de Jesus, kung meron pa bang chance na bumalik yung linaw ng mata niya kung persado itong napalabo dahil nga dito sa kabababad sa computer at cellphone? Well, siguro depende sa edad niya. Kailangan ma-check muna yung error of refraction niya. Saka yung tinatawag natin na best corrected vision. Ma-check kung nag-improve siya ng pag nilagyan ng salamin, assuming wala pa siyang cataract. Ayun. Now, yung sa mga, di ba naririnig din natin na sumasakit yung ulo. Pag sinabi, mas sumasakit, malimit ang ulo ko. Baka may problema ka naman sa mata. How true is that? Yeah, well, kung yung mga matataas ang grado, that's true, yung mga hyperopia, and then plus magbabasa ka pa ng, pag hindi corrected, at the same time, magbabasa ka pa ng matagal, parang naka-overwork talaga yung muscle of accommodation nila, So, pwede siya makapagbigay ng headache talaga, But iba namang cause ng common, yung tinatawag natin migraine headache, which can be triggered by several factors, like yung mga mahilig sa tawag dito, instant noodles, maraming betchin yun, Ayun. So, nakaka-trigger yan yung MSG, nakaka-trigger ng migraine, And then yung puyat. Yeah, pag puyat lagi, can trigger migraine. So, yeah. Okay, so, nabanggit kayo, Vetsin. Yung Vetsin, hindi talaga maganda pala.
Okay. Pag sobra. Pag sobra. Parang yung iba kasi parang okay, a little of vetsin better than salt kasi mas marami daw kailangan na salt para to add Malasa, taste, mas malasa. Okay, now Doc, may isa pa po dito. From Cynthia Diane Therese Dizon. Totoo po ba na kapag natutulog po nabasa ang buhok sa gabi ay lalabo po ang ating mga mata at pwede pang mabulag? That's a myth, yung pagbasta ang buhok natutulog, wala namang wala siyang actually explanation para mabulag ka. Oo nga, iniisip ko nga parang kilalang yun di ba? Parang kwento na wag ka matulog. Kwento ng mga lola. Oo, ng mga lola. Wag ka matulog, nabasa buhok mo, mabubulag ka. Iniisip ko lang, Yes. paano kaya nila naisip yun? Okay, now para sa mga para sa mga pasyente na may diabetes at hypertension, paano at kailan nila malalaman na yung paglabo ng mata nila is related doon sa kanilang sakit? Well, correlate tong ophthalmologist yan, kung yung bibigay yung correction at pagka hindi na-improve, kailangan ng mga diagnostic examination meron tayong mga fluorescein angiogram para ma-assess yung retina sa likod, kung may especially sa diabetes, kung may mga leakages na, So marami ng mga diagnostic exams ngayon para preventive, para as early as possible ma-detect na kung merong yung diabetic retinopathy kasi progressive siya, So may staging na. So, kailangan talaga ng monitoring. Basta alam nyo meron kayong diabetes, meron kayong hypertension, maigi pong nagpapatingin talaga tayo sa ating isang ekspertong ophthalmologist para na-check kung naapektuhan na rin itong ating mga mata. Okay, bago tayo mag-break para sa question of the day, nakakaapekto sa kalusugan ng ating mga mata ang tuloy-tuloy na pagko-computer o paggamit ng gadgets. Tama o mali? Isulat lang ang inyong sagot sa Facebook Live page at i-share ang aming FB Live page. Okay. Pilipinas, ang oras natin ngayon ay ganap ng 55 minutes past the hour of 11. Dulot na matinding takot at kaguluhan sa San Jose National School, Tacloban City matapos maganap ang isang insidente ng pamamaril. Umabot na sa 4, tatlo yung mga balagita at isang binatang konfirmadong nasawi. Can we say that actually someone is at fault here? I think definitely there will be people at fault. So number one, I think just to put it out there talaga, yung mga adults surrounding the child, the fact that they were able to get access, na may access sila sa barel. Yung bata na yan, nakamatay yan nakamatay yan! Nakamatay yan ang tao! So ano, ibababahay pag-asa lang yun? I think walang may isang sagot kung paano talagang bibigay yan. Kasi, of course, we can imagine all these parents are probably feeling I can never forgive. Hindi ko kayang ipagpatawad o magpatawad sa mga taong ito kahit mga bata pa to. And karapatan nila maramdaman yun. Instead, mas palakasin, mas palalimin pa ang ating mental health services, ang ating community mental health services, ang ating family development services. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Luzon, Visayas at Mindanao. Isang oras na balita at talakayan ngayong araw ng At ito linggo. ang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Samahan po ninyo hanggang alas 9 ng umaga sa Isyong Pambayan. Giselle Rico Ford. Naman si Edniel Parroso. Maraming salamat and of course sa mga sumama sa atin.
Luzon, Visayas at Mindanao. Programang Ang Galing Mo Doc. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Muli ako po, si Art. Alamin ang mga DZRH TV at DZRH Online. Ang galing mo, Doc! At nagbabalik po tayo sa ating programang Ang Galing Mo, Doc. Pagbati lang po sa ating mga viewers at listeners, sila Marilyn Dabulencia, Anthony Abrenica, Romel Paclicaya, Jerry Angustria, Celestina Canton, si Teresita Atienza, Beth Gray, at si of course, Major General Poji Peñones and Kyle Tria. Doc, okay, paano Yes. mga huling paalala naman po? Ano mga paalala natin at mensahe sa mga nanonood at nakikinig? Of course, para po mapangalagaan itong ating mga... So, pag may naramdaman kayong kakaiba sa mata ninyo, o namula, masakit, o biglang lumabo, kailangan lang magpatingin agad sa pinakamalapit na ophthalmologist, para makita kung ano yung problema, Ayun. Meron ho ba kayo masasuggest na simple eye care habit na pwedeng gawin ng bawat isa araw-araw? Well, yun nga, pagka yung mga matatagal sa computer, kailangan lang bibigyan ng break ang mata, At kung may nararamdaman kayong para maligasgas or mahapdi, masakit, at matagal kayo sa computer, malamang kailangan nyo ng mga lubricant or artificial tears, para masakit pag parang skin niya pag dry, marami kang mararamdaman, So ganun din sa mata, kailangan siya ng maintenance na Ang mata natin kasi kailangan lagi siyang moist, Yan. Sige, siguro kung medyo dry, pwedeng ipikit din. Yes. Pag nakapikit, magkakaroon ka ng fresh na tears, So or pag wala kang patak, pwedeng magbe-beautiful eyes ka lang. Nagpo-produce na ng tears yun. Okay, and nutrition, Doc, to po? Well, balanced diet Balanced lang. diet. Balanced diet. Well, yung mga fruits, huwag masyadong sobrang carbohydrates at huwag din masyadong fats. So, balanced diet. Okay, for lutein, when do you recommend na pwedeng mag-start na mag-take ng lutein ang isang tao po? Actually, meron naman sa yan, meron yung mga multivitamins usually naka-incorporate na siya, Okay. Okay po. Yung mga, although pag sa mga, yung mga 60, dyan nagsisimula yung mga macular degeneration, mas maganda kung meron ka ng around 50 pataas, maganda kung meron ka ng supplement. May supplement. Ng lutein, Okay, so... Especially kung yung ang diet mo, hindi balance, Ayun, okay. So, maraming salamat, Doc Egay. I'm sure, na parang nasa hospital ka. Hindi. Wala. Nasa bahay. Okay. Kala ko nagjo-duty ka pa. Okay, thank you so much again for giving us time as usual, as always. Palagi ka naming nahihingan ng mga advice at of course napaka-eksperto mo naman talaga. Si Doc Egay kilala ko siya sa pareho kami ng association din and napakabuti at napakagaling tao nito. Okay, thank you again, Doc Egay, and sa susunod ulit pag-uusapan natin ang mga mata. Sure. Okay. Bago po tayo tuluyang magpaalam, ito po yung mga nanalo sa ating question of the day. Ang katanungan is, nakakaapekto sa kalusugan ng ating mga mata ang tuloy-tuloy na pagko-computer o paggamit ng gadgets, tama o mali? Ang winners ho natin, ang sagot of course is tama. Ang winners ho natin si Judith Sapitula, Jessie Angeles, Gian Michael De Polonia, Cy Rich, Diane Therese Dizon, and Enrica Bevista. Again, Judith Sapitula, Jessie Angeles, Gian Michael De Polonia, Cyrich Diane Therese Dizon, Enrica Vista. Nanalo kayo ng 500 pesos in GCash. Hintayin ang mensahe from DZRH News Center upang malaman kung paano nyo makiklaim ang inyong premyo.
At dito po nagtatapos ang ating programang Ang Galing Mo, Doc. Maraming salamat ho sa patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik sa aming programa. Naway marami ho kayong natutunan ngayon tungkol of course sa kalusugan ng ating mata at paano ito pangalagaan. Ito po si Dr. Ruby Roses, isang malusog na linggo sa inyong lahat. Ang DZRH #1 na naman. Number 1 na naman sa quarter 2